Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Representative Martin Romualdez walang nilabas na pera sa Mark Money. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Nilinaw ng National Bureau of Investigation na walang inilabas na pera si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng naging entrapment operation sa umano'y robbery extortion scheme sa founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, Mark Money lamang ang kanilang ginamit na isang karaniwang gawain na para sa mga operasyon ng mga law enforcement agency. Ginawa ni Matibag ang pahayag kaugnay ng pag-question dito ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon dahil sa umiiral na freeze order sa assets ni Romualdez. O kasi mayroong mga hindi nakakaintindi sa law enforcement. May mga abogado rin niya na nagkokomento. Mabanggit ko rin si Atty. Rowena Guanzon. Nakita ko, nag-post siya. Paano daw nagkaroon ng 75 million? Naka-freeze daw. Nakakapagtaka na naka-freeze may 75 million. Alam po ninyo, sa law enforcement po, allowed po at mga deciding cases na yan, yung po tinatawag na Mark Money, ang tawag po nga niyan, budol money. Sa recto po namin pinagawa yan. Wala pong... Nako, Director! Wala pong nilabas na pera dyan si Martin Romualdez. Hindi po pera ni Martin Romualdez yan. Hindi po, may pang-ibabaw pong totoong pera. Yun pong nakikita nyo dyan sa video na pinapakita sa inyo, yung minamarkahan yung serial number, yun po yung Mark Money. Ngayon po, ibig sabihin, that is enough to get conviction and that is enough evidence. Dahil dito may banat din si Matibag sa mga kumukwestiyon sa operasyon ng NBI at pilit na pinopolitika. Binigyang din ng direktor na hindi sila magsasagawa ng operasyon at manguhuli ng tao nang walang malino na ebidensya at hindi na ayon sa proseso. Kung mga wala po sa law enforcement na background, doon po sanang mag-alam-alaman at maggaling-galingan para mag-criticize lamang po. Ako po sometimes naisip ko yung mga nasa bureau na dinatnan ko who are very professionals and working po ng maayos, dadamay po dahil sa politika. Sa nasabing operasyon, na-recover ang mga marked money at mga cellphone na ginamit umano sa transaksyon. Ayon kay Matibag, sasailalim ang mga ito sa forensic examination ng NBI para makita kung may iba pang mga mambabatas at individual na sinubukang kikilan ng mga suspect. Bukod dito, sisilipin din nila ang income tax return ng PGMN dahil sa laki ng gastos sa naturang kumpanya sa kabila ng kawalan umano nito ng mga commercial. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ERC, sinuspinde ang pangungulekta ng GEA allowance sa May at June 2026. Naglabas ng advisory ang Energy Regulatory Commission na nagsususpinde sa pangungulekta ng Green Energy Auction Allowance para sa buwan ng Mayo at Hunyo ngayong taon. Ito ay upang mapagaan ang mga pasanin ng mga consumer, kasabay ng nararanasang inflation. Oo, meron tayong advisory na kinalabas ng Biyernes. Ito nga yung para ihinto muna yung paniningil ng GEA allowance na singil. Itong GEA allowance or Green Energy Auction Allowance, ito yung imposition sa atin parang bilang suporta doon sa mga nagsisipagtayo ng mga renewable energy plants nang sa ganun ay mabayaran sila doon sa kanilang i-generate na kuryente, mabayaran sila doon sa presyo na kanilang ipinanalo doon sa auction na ginanap para dito. Bago tayo magtapos, mula sa bumubuo ng MBC TV Network News Update Year 2, bumabati sa inyo ng Happy Mother's Day sa pinakamamahal kong mama. Salamat sa walang sawang pagmamahal, pag-unawa, at sakripisyo. Hindi ko alam kung nasaan ako kung wala ka. Mahal na mahal kita. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.